maalam. Kung isa kang magulang, dapat maalam ka sa batas para sa ikabubuti mo at ng iyong anak. Kaya naman, narito ang ilan sa karapatan ng mga nanay at tatay na nilinaw ni Ate Pia sa Kuya Alan. Ate Pia, yes or no? Ate Pia, breastfeeding mother po ako. And yung boss ko po, inassign ako sa Senate Blue Ribbon hearing. Paano po kaya yun? Meron po ba sa Senado na parang breastfeeding room or lactation room para kahit po nasa work ako, pwede ako mag-pump? Yes or no? Yes, I'm very proud to say yes. Meron kaming lactation or breastfeeding room nga sa Senate, no? Kasi it's required under our expanded breastfeeding law, which is my law, na talagang ang mga public places, public meaning maraming pumupuntang tao doon, it can include government or private, no? So required lahat yan na magkaroon ng lactation room. And in our case, I'm very happy to say na nakakatuwa kasi we have hundreds of visitors every day in the Senate. And some of them are lawyers, some of them are resource persons. Eh kung 4 na oras yung hearing, it's time to express your milk. And that's why we have a lactation room in the Senate. Thank you so much po. Maraming salamat. Ate Pia, so meron po kasi akong kaibigan, nakunan po siya. Ngayon, sabi po sa akin ng iba ko namang kaibigan na pwede naman daw po siyang mag-avail pa rin ng maternity leave dahil po kailangan na kailangan po ito ng katawan niya. Totoo po ba yun? Yes or no? Yes, tama yon. So, pag nakuna ng isang babae, covered talaga yan sa maternity leave law. Our maternity leave law is 105 days kasi it takes into consideration na mag-aalaga ka ng baby, di ba? Not necessarily na yung katawan mo aabutin ng 105 days mag-recover, pero matagal mag-recover ang pagpapanganak tapos nagpapasuso ka pa, nag-aalaga ka pa, kaya we extended that to 105. But for miscarriages, it's 60 days. Thank you po. Ate Pia, may kakilala po kasi akong batang nasa bahay ampunan, pero binibisita pa rin po siya ng kanyang nanay. Tama po ba na kahit nasa ibang puder siya, pwede siyang bisitahin ng kanyang nanay? Yes or no? Yes. It's within the law na ang parents, pwede pa rin bumisita sa anak nila kahit na nandun na siya sa, yun nga, bahay ampunan. So there are many reasons kung ba't ang isang bata mapupunta sa bahay ampunan. Minsan, the parent mismo would give the child sa bahay ampunan for their custody. Baka nanganganib ang... Normally sa nanay nangyayari yun na hindi ko maalagaan ang anak ko, so dyan muna siya sa inyo. Or sometimes may makakakuha sa kanya na napabayaan, dinala doon. But until ma-adapt yung batang yon, the parent has a right to see the child. Unless, of course, there are cases of abuse. Then, of course, there could be a restraining order. But the general rule is, anytime, not anytime, within reasonable hours, syempre susundin niya ngayon yung rules ng bahay ampunan, pwedeng bisitahin yon because the law created that bond. It's not just a physical, biological bond. The law created that bond. Yung parents, meron pa ring right dun sa child. So, pwede niyang bisitahin yon. And unless ma-prove na hindi na talaga siya capable or i-give up niya talaga yung anak niya. Tama. Yeah. Maraming salamat. Thank you po. Ate Pia, may kakilala po kaming mag-asawang mag-aampon ng bata. Ngayon po, nasa bahay na yung bata. Pero binibisita pa rin sila ng social worker. Tama po ba yun? Yes or no? The answer is yes, no? General rule yan, yes. The reason for supervised trial, similar dun sa unang natanong sa akin, kailangan manigurado ang Estado, the government, na yung bata, well-adjusted siya dun sa family na mag-a-adapt sa kanya. So, up to 6 months, pwedeng magkaroon ng supervised trial na bumibisita ang social worker to check how the family dynamics are. That period can be shortened and can even be waived. But the general rule is, kung ano yung ikabubuti ng bata, and that's my reminder to our social work students, that is what is your guiding light. Kung ano yung makakabuti sa bata. Thank you po. Salamat. Ate Pia, kung hindi pwede ang hindi married, bakit yung kakilala ko na nag-adopt, nakahingi or nakakuha pa siya ng paternity leave? Pwede po ba yun? Yes or no? Pwede. That's my law.
So, because I have an adopted child, I'm very conscious of the discrimination that adopted children or adoptive parents will recognize. Nagkaroon din ako ng anak na may sakit, may kapansanan, namatay. I'm familiar with that. So, nagagamit ko yung personal experience ko and discussions with people similarly situated to realize na, teka, pag nag-adopt ka, para ka ding nagka-baby, di ba? Anong parang? Nagka-baby ka talaga. Hindi nga lang lumabas sa, sa katawan mo and perhaps yung healing, walang ganon. But you now have to bond with this baby that was not even born of your own flesh and blood. So, magsha-shopping ka din naman ng gamit. Masi-sleepless nights ka rin naman para mag-alaga. Therefore, dun sa adoption law, nilagyan ko dun ng provision na kung ano yung batas para dun sa totoo, yung natural parents. So, maternity and paternity, meron din ang adoptive parents. Sige po, thank you. Ate Pia, may karapatan po ba ang isang ama na bisitahin ang anak niya na illegitimate? Yes or no? Yes, oo. May karapatan. So, legitimate or illegitimate, may karapatan ng isang ama. Yan naman ay napapag-usapan din. Balik tayo dun sa usapang sana maganda ang usapan para they don't have to go to court. Pero meron. Salamat po. Iba-ibang emosyon ang nararamdaman natin sa bawat episode ng ating programa. Mga kwento ng kapwa nating karaniwang Pilipino na naghatid sa atin ng saya, lungkot, minsan ay galit at pangamba. Ngunit sa huli, napakahalaga na may naiabot sila sa ating pag-asa at pasasalamat. At mula dito, may mga bagong kaalaman pa sa batas ang napulot natin na tutulong sa ating magkaroon ng mas panatag at mas masaganang buhay. Dahil tulad sa paalala ni Ate Pia mula sa kanyang ama, si Kompanyero Rene Cayetano, huwag magpaapi, alamin ang batas. Magkita-kita tayong muli dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda.